narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilang residente sa Samoki at Bontoc-Ili, Bontoc Mountain Province, nagpapagawa ng katutubong ataul o alongan habang sila ay buhay pa upang may nakahandang magamit kapag sila ay sumakabilang buhay. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Daduma na taengan a residente iti Samoki ken Bontoc-Ili, Bontoc Mountain Province ket agpaparamid iti indigenous alungon wenno alungan bayat nga si Bibiyag Dapay. Sigon kada Gusta Fanig ken Rita Ufob iti Samoki idi punganay ket awan ti lungon. Ingana nasuro dagiti umili ti agaramid iti alungan. Ti alungan kunada ket maaramid manipod iti pine tree. Kinunada nga addat dua a klase ti alungan. May saket para iti katyangyan wenno baknang nga ti mausar akayo ket salsaleng ken ti maysa ket maaramid iti puro akayo ang mabalin nga usaran ti sinuman. Sigon met ken ni Daniel Padkayan, residente iti Bontoc-Ili, iti agdama ket addamet ti agar-aramid iti alungan. Agbalor kunana daytoy iti 45,000 pesos agpangato. Ti alungan ket idulinda iti ruar ti allang wenno rice granary wenno iti anyaman a lugar nga asideg tapno na lakada a maala no bilang pumusay ti tao nga mangusar ditoy. Uray no napigsa ti maysa a tao ket mabalin agpaaramid iti alungan na wenno indigenous alungon tapno nakareserba nga pag idaan na kensan ang marigatan ti pamilya no tiyempo ti rigat. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalio para ASE, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Maliban sa minor injuries, walang anumang malubhang insidenteng naitala ang Bureau of Fire Protection o BFP Kalinga sa paggunita ng Undas 2023. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Malaksid iti basit ang minor injuries awan ti nyaman ng untoward incident ang nai-report kabayatan iti Oplan Kaluluwa 2023 manipod iti Bureau of Fire Protection Kalinga. Dahito iti impakaamo ni Fire Officer 1 Lizel Bali, Information Officer iti Bureau of Fire Protection Kalinga. Sigun kini Bali, naurno sa kinawan iti nyaman na dakkel nga insidente ang napasamak bayat iti Oplan Kaluluwa 2023 kuno iti panagbantay iti BFP personnel kadagiti na dumaduma Campo Santo iti probinsya. Dagiti na first aidan ket minor cuts kuno injuries kabayatan iti panagdalusda kadagiti pansyon. Kabayatan na bimisita dagiti opisyales iti BFP car ngayon doon ni Fire Senior Superintendent Michael C. Castillo, Assistant Regional Director for Administration iti BFP car tapno mamonitor iti nakasayangkat iti Oplan a Kaluluwa ditoy probinsya. Manipot ito'y DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Groundbreaking ceremony ng The Smile Residences sa Taytay, Rizal isinagawa na sa pangunguna ng DHSUD. Narito si Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Maitatayo na ang The Smile Residences sa Taytay, Rizal matapos maisagawa ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ni Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, Rizal Governor Nina Inares at Taytay Mayor Alan De Leon kamakailan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Mayor De Leon, bahagian niya ang pagtatayo ng The Smile Residences ng pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng Pamahalaang Nasyonal na layuning makapagbigay ng 6 na milyong housing units sa bansa para sa mga mamamayang klasipikado bilang urban core. Isa ang 4PH program sa mga priority project ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023-2028 na nakaangkla sa Sustainable Development Goal 11 ng United Nations
na layuning makapagtatag ng ligtas, inklusibo, matatag at sustenableng pabahay para sa mga mamamayan ng isang bansa. Mula sa RP Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joshua Miguel Suarez. Triathletes na sasabak sa Ironman 70.3 Puerto Princesa aabot na sa 1,000. Mula RP Palawan mag-uula si Goody Sarsagat. Doon sa Sakaribo, ang aga-register sa buong mundong kompetisyon ang mga triathletes sa November 12 hasta partida dia ang Subarao Biodiversity Festival ang syudad ng Puerto Princesa. Ikumpirma rin ni Princess Galura nga maman ang aga-organisa ang Ironman 70.3 Puerto Princesa na inkukun nga diyang Ironman Asia Tri Club Championship. Igdiya miing taga ng premyo ang punuan ni ang syudad ng Puerto Princesa sa mga kampiyon nga tinga ka milyon nga pesos o 8,000 dolyar. Katabida sa inkukong kompetisyon ang 40 age group qualifying slots, 15 slots sa babae para sa VinFast Ironman 70.3 World Championship sa December 14 to 15, 2024 sa Taipo, New Zealand. Kapareho ang naglibas nga Ironman ang dagon nga 2022. Magaimpisa ang pakaruwat sa swimming sa babae igdadasunan ni ang biking tigaywahi loop running alin sa sports complex Papakon sa lansangan nagpabalik uman sa sports complex ang syudad ang Puerto Princesa. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Calbayog Youth, sinalubong ang climate justice walkers na patungong Tacloban City para gunitain ang ika-10 anibersaryo ng pagsalanta ng Bagyong Yolanda sa lungsod. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog. Ginwelcome sang Calbayog City Youth Development Office sa pakikolaborasyon sa Greenpeace Philippines ug Rayhak Kabataan and Climate Walkers sa Barangay Baay, Calbayog City. Ang Climate Justice Walk 2023 nga may tema A People's Journey for Climate Change, ang 30 diyas nga 1,000 kilometro nga paglakat o pagbisikleta nga gintikangan sa Oktubre 8, 2023 sa Bonifacio Shrine, Manila. Para ini pagtigaman sa ika-10 anyos nga anibersaryo sa pagsalanta sa Super Typhoon Haiyan o Yolanda sa siyudad sa Tacloban sa Nobyembre 8 tuig 2013. Nakadalaan naman nga matatapos ang climate walk sa bisperas ng adlaw, Nobyembre 7, 2023, kundiin ang mga climate walkers in makikipagkita sa mga nakasurvive sa bagyo ug adton mga naapektuhan nga komunidad samtang ira ginbabaybay sa Manico Bridge pakadto sa Tacloban. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Provincial Tourism Office, kinumpirma ang pagdami ng mga bumibisitang turista sa tourist destinations ng Surigao del Sur nitong long holidays. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gikumpirmar ni Maryville Cruz Chan, Provincial Tourism Officer sa Surigao del Sur, nga nidaghan ang mga turista nga niabot dinhi sa probinsya sulod ni ining hataas nga bakasyon. Sumala pa niya nga duha sa mga nagunang tourist destinations nga padayon nga gimonitor sa ilang buhatan ingon man sa Department of Tourism Caraga, mao ang Hinatuan Enchanted River ug ang Britannia Island sa lungsod sa San Agustin. Kalabot ni mapasalamaton si Chan sa mga hingtungdang local government units o LGU sa pagpangandam nga gihimo aron masiguro nga adunay maayo nga pag-atiman sa mga bisita ilabi na sa ilang mga panginahanglan ug apil na usab sa paghatag seguridad. Dako matod pa ni Chan kini nga ikatabang sa dugang nga pagpalambo sa industriya sa turismo dinhi sa Surigao del Sur. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Tourism Development Project ng MTIT Sulu sa Patikol, pasisinayaan ngayong buwan. Ang ulat mula kay Eloisa Mohamad ng RP Holo. Yuhuon ukawan na pabulan yan November in muna Tourism Development Project sa Ministry of Trade Investment and Tourism atau MTIT Sulu amon kawaakan na Barangay Timpuk Patikol Sulu. Habay tahi MTIT Sulu Provincial Director nagdar sa sapan in view deka Timpuk Lake in muna project hababaan sa Bureau of Tourism sinopis nila piyunduhan ini kimat 8 gatos nga ibo pilak. Tiagdan in paghinang sin view deka mo pa sin February sin tahun yan. Misan wala pa lang niya inauguration iban proper turnover mataod na in magpangdayo maribat kadyamanan in bidda lingkat sin Lanao Timpuk amon pila usok batura in layo padakat. Nahidjatul in project katulong tabang sin Army Engineering sin 11th Infantry Lagdan Division. Liureng ha view deck on day sa ganduang tourism development projects in MTIT Sulu, biya na simpasad bung center hulo iban view deck hatandang Mayran ha Umar. Deng ha RP Hulo Eloisa Muhammad para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.